Tapos noong 2024 ang construction ng slope protection works along Marusay River, Lasip Section, Calasiao, Pangasinan, kasabay ng isang tulay sa lugar sa ilalim ng kontrata ng Jusmac Builders and Construction Supply na nagkakahalaga ng halos 19.4 milyon pesos. Ang dating simpleng batong harang na nagsisilping depensa laban sa rumaragasang tubig ay pinalitan ng konkretong istruktura na may bakal na itinuturing ngayong matibay at walang bakas ng bitak. Sa panayam, sinabi ni Barangay Captain Dante Fernandez ng Barangay Lasip na hindi maituturing na ghost project ang nasabing flood control dahil aktual na naipatayo at malinaw na nakikinabang ang mga residente. Anya na bago ito ginawa, malala ang baha sa kanila at maliit ang nadadaanan ng tubig kaya laging lumulubog ang barangay kapag malakas ang ulan. Dagdag ni Fernandez, malaki ang naitulong ng proyekto upang maibsan ang pagbaha dahil mas maayos na ngayon ang agos ng tubig mula sa Marusay River. Sa kasalukuyan, may isa pang proyekto ang DPWH sa barangay. Ito ang pagpapataas ng kalsada upang mas madali at ligtas na madaanan ng mga motorista kabilang na ang mga mabibigat na sasakyan. Nakatakda itong buksan ilang linggo matapos tuluyang matapos ang konstruksyon. Binanggit din ng kapitan na malinaw ang paggamit ng pondo para sa mga proyekto at walang dapat ipag-alala ang mga residente. Giit niya, nakikita mismo rito sa barangay ang pinaggamitan ng pondo at hindi ito nabulsa at totoong nakatuon para sa ikabubuti ng komunidad. Ang proyekto ay bahagi ng mga inisyatiba ni 3rd District Congresswoman Maria Rachel Arenas at ng Department of Public Works and Highways o DPWH para tugunan ang problema ng pagbaha sa mga flood-prone areas sa Pangasinan. Para sa mga residente ng Barangay Lasip, ang slope protection at kasabay na infrastruktura ay nagsilbing konkretong pruweba na naipatutupad ng tama ang mga proyektong pinupunduhan ng gobyerno. Ito pong project na ito po, year 2024, magkasabay itong tulay at saka ito. Ang nakakuha ng kontrata dito ang Jusmac Builders po. Ito po, nakikita nyo naman yung hanggang doon pa. Dati ito may steel plate na parang gano'n. Kagaya dito din kaya binuhusan ko ito na sa kanilagyan po ng bakal pula ito. Actually po yung bago ito ginawa ito, ang problema po namin dito yung baha, mas lalong worse. Kasi yung daanan ng tubig maliit. Ang gusto namin dito yung parang talagang yung culvert na drainage lang na maliit yung dalawa niya ng tubig kaya hindi gaanong lumalabas yung tubig. Kapag tag-ulan, bumabaha, talagang worse yung namin dito sa barangay namin talaga. Ito ang pinaka malalim na ba ito ngayon na 2025 po. Mayroon pong kasalukuyan pong project ang DPWH nandun po sa kalsada namin, nandun pa rin yung kagaya nung pinakita na yung area, tapos na yung pandaanan. Dito naman po patapos na rin po sa looban po. Ang problema lang po yung daanan ng tubig kasi may pa silang dalawang hindi pa natapos. Hanggang ngayon po wala pong nag-crack. Talagang makikita nyo po nandun yung mga ebidensya, talagang may bakal po. Talagang matibay po itong talagang yung bakal na nilagay. Malalaki. Yun ang masasabi ko kasi nakita ko naman yung ginagawa naman nila dito talagang may nilagyan po ng bakal. Talagang solid po. Yung agam-agam ng mga residente na talagang ginagawa ng aming congressman kasi project ng aming congresswoman itong IKEA at saka sa mga talagang pinupos ng naming congressman Baby Richie Arenas na talagang tinututukan po ito. Wala pong katotohanan yung mga ghost project. Talagang sila. Wala akong masasabi na sapat o kulang kasi nakita nyo naman yung dito. Hindi tayo engineer. Pero nakita namin talagang ito talagang may bakal talaga. Kahit
hukayin yan, talagang may bakal po. Ilan pa sa mga proyekto ng DPWH base sa sumbong sa Pangulo.ph ay kinabibilangan ng construction of drainage, Kabilukaan, Tububud, construction of slope protection works along Marusay River, Quezban, Lasip Section, Poblacion East, construction of slope protection works along Ingalera River, Doyong Section, Songkoy Section, Dinaloan, Lumbang Section, Macabito, Moncup, and Malabago, construction of slope protection Phase 1, Dinaloan, at construction of flood control structure along Parongking River, Ambunao, and San Miguel, Phase 1 and Phase 2. Samantala, ilan sa mga pangunahing contractors na nakapaloob sa mga proyektong ito ay ang Jusmac Builders and Construction Supply, Alfin Trading and Construction, Bet Construction and Supply, Hyrac Construction and Supplies Incorporated, Bersons Construction and Trading, Oriental Sales Center and Contractor, Alcel Construction, Manuel's Construction and Iron Works, Garcia Construction and Supply, Mighty Way Construction and Supply, Ballesteros Construction and Supply, at Arsine Commercial Corporation. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!